The Girl Who Leapt Through Time. Hello and welcome sa ating channel. Sa video na to ay i-recap natin ang anime na The Girl Who Leapt Through Time. Ang anime na to ay patungkol sa time travel, romantic at marami pang iba na talaga namang nagpaganda sa kwento ng anime na to. Pero disclaimer bago tayo magsimula ay ang video na to ay naglalaman ng matitinding spoilers mula sa anime, kaya kung hindi mo pa napapanood ang anime na to at ayaw mong ma-spoil ay pwede mo namang panoodin muna ng buo ang anime. So kung malinaw na ay simulan na natin. Si Makoto Kono ay isang ordinaryong high school girl na hindi interesado sa mga malalaking bagay. Palagi siyang late sa school, at madalas siya'y walang pakialam sa mga importanteng bagay na nangyayari sa kanyang paligid. Mayroong tatlong pangunahing tauhan sa kwento na magbibigay ng kulay sa kanyang buhay, ang kanyang best friends na sina Chiaki Nomiya at Kusok Suda. Si Chiaki ay isang misteryosong bagong transfer student na may kakaibang aura at pagkatao, samantalang si Kusok naman ay isang tahimik na estudyante na palaging may malasakit kay Makoto, kahit na hindi ito laging ipinapakita. Habang nakatuon sa kanyang pang-araw-araw na buhay, hindi pa alam ni Makoto na ang mga simple at ordinaryong araw niya ay magbabago nang matutunan niyang magkaroon ng kakayahang maglakbay sa oras. Ang mga simpleng araw nila ng paghahanap ng kopya ng assignments, pagtambay sa park, at mga random na adventures nila ng kanyang mga kaibigan ay tila normal at walang problema. Isang araw, habang naglalaro sa isang abandoned science lab sa kanilang school, nakatagpo si Makoto ng isang misteryosong walnut-shaped object. Nang hawakan niya ito, hindi niya alam kung anong nangyari, ngunit sa isang flash of light, siya ay bumalik sa nakaraan. Hindi pa niya ito ganap na naiintindihan, ngunit ito ang simula ng kanyang kakaibang journey sa mundo ng time travel. Naguguluhan si Makoto at tanong niya sa kanyang sarili, ano ang nangyari? Pwede bang bumalik ako sa oras? Parang hindi ko pa kaya. Ang una niyang reaksyon ay gulat at kalituhan. Hindi niya iniisip agad na ang time travel ay may mga hindi inaasahang epekto. Sa simula, nagsimula siyang mag-experiment ng mga maliit na time leaps, na nagbigay sa kanya ng pagkakataon na baguhin ang mga maliliit na desisyon tulad ng pag-iwas sa mga exam o pag-resolve ng mga awkward moments. Ngunit sa kabila ng lahat ng ito, naramdaman niya na may mga hindi tamang nangyayari. Dahil sa mga simpleng eksperimento na ginagawa ni Makoto, napansin niyang may mga epekto ang bawat time leap. Halimbawa, nang iwasan niya ang isang biglaang quiz, napansin niya na ang mga resulta ng mga desisyon niya ay nagkakaroon ng ripple effect. Nang baguhin niya ang isang sitwasyon para maiwasan ang isang pagkakamali, napansin niyang nagbago ang mga relasyon niya sa ibang tao. Lalo na kay Chiaki, na nagiging malayo at hindi na siya kasing open tulad ng dati. Sa mga simpleng pagkakataon, masaya si Makoto na natutunan niyang gamitin ang time leap para mapabuti ang kanyang buhay. Pero, sa kabila ng mga maliliit na pagbabago na ito, natutunan niyang hindi lahat ng desisyon ay maaaring baguhin. Habang patuloy siyang naglalakbay sa oras, napansin niyang nawawala ang mga natural na sandali sa buhay, at ang mga resulta ng actions niya ay nagiging mas komplikado. Habang ginagamit ni Makoto ang kanyang mga time leap upang baguhin ang kanyang mga pagkakamali, nagsimula siyang mapansin ang mga hindi inaasahang epekto nito sa kanyang mga kaibigan at sa mga tao sa paligid niya. Si Chiaki, na dating malapit na kaibigan ni Makoto, ay unti-unting nagiging malayo at misteryoso. Hindi na siya katulad ng dati, at nagiging mahirap para kay Makoto na makipag-usap sa kanya tulad ng dati. Si Kusok, na palaging sumusuporta kay Makoto, ay nagsimulang magpakita ng mga emotional changes na hindi niya na naisip dati. Dahil sa mga maliliit na pagbabago sa oras, nagkaroon ng mga misunderstanding sa pagitan nilang tatlo. Makoto, na naguguluhan, bakit parang hindi ko na nakikilala ang mga kaibigan ko? Parang may mga tinatago sila. Sa mga eksenang ito, nagsimulang mag-isip si Makoto kung may mga hindi siya nakikita o hindi niya ganap na naiintindihan. Hindi niya inisip na ang kanyang mga simpleng desisyon ay may malalaking epekto sa mga taong nakapaligid sa kanya. Sa isang pagkakataon, habang tinatangkang baguhin ni Makoto ang isang maliit na desisyon, isang malaking aksidente ang nangyari na hindi na niya kayang balikan at baguhin. Si Kusok at si Kana, isang kaibigan na involved sa isang bike accident, ay naging biktima ng aksidente. Hindi na nagawa ni Makoto na i-correct ang nangyari dahil sa mga oras na siya'y late na bumalik sa nakaraan.
Si Makoto na nagugilty ay napasabi ng, paano ko ito maibabalik? Bakit hindi ko naagapan? Ito ay isang turning point sa kwento ng pelikula. Dito natutunan ni Makoto na hindi palaging makokontrol ang lahat ng bagay sa buhay. Hindi lahat ng pagkakataon ay magbabalik at maaayos. Sa kanyang mga pagkakamali, natutunan niyang may mga bagay na hindi mo kayang kontrolin. Ang buhay ay hindi palaging perpekto. Ang mga pagkatalo at pagkakamali ay parte ng ating journey at growth. Sa pagdapong ng matinding emosyon at guilt, nagdesisyon si Makoto na humingi ng tulong kay Chiaki. Dito na ipinaliwanag ni Chiaki kay Makoto ang tunay niyang pagkakakilanlan, siya ay isang time traveler mula sa hinaharap. Si Chiaki ay bumalik sa nakaraan upang makakita ng isang painting na mawawala sa hinaharap. Ang kanyang layunin ay hindi lang para tulungan si Makoto, kundi upang baguhin ang isang bagay sa kanyang personal na buhay. Sinabi ni Chiaki na, hindi ko kayang baguhin ang nakaraan, pero gusto ko lang malaman ang mga bagay na nangyari sa buhay ko. Nagulat si Makoto sa revelation na ito, at natutunan niyang may mga bagay na mas malalim kaysa sa kanyang naisip. Sa mga sandaling iyon, natutunan niyang hindi siya nag-iisa, kahit si Chiaki ay may mga pagdududa at pagkakamali na kailangang tanggapin. Sa puntong ito ng kwento, si Makoto ay tila nalulunod sa bigat ng kanyang mga pagkakamali. Lahat ng akala niyang simpleng paglalakbay sa oras ay naging sanhi ng mas malalaking problema sa buhay ng mga taong mahalaga sa kanya. Ang kanyang kakayahan ay tila naging kadena, hindi lang para sa sarili niya, kundi para na rin sa kinabukasan ng mga kaibigan niya. Nalaman niya na naubos na pala ang bilang ng kanyang mga time lapse, at ang huli niyang pagtalon sa oras ay hindi niya alam kung kailan eksaktong naganap. Nang mabalitaan niya na sina Kusok at Kana ay naaksidente habang ginagamit ang kanyang bike, napuno siya ng takot. Tila wala na siyang magawa kundi tanggapin ang nangyari. Ngunit, sa pinakaimportanteng sandali, naka-freeze ang oras. Tumigil ang mundo, tumigil ang hangin, tumigil ang oras. Nagulat si Makoto, lahat ng nasa paligid ay parang naipit sa isang snapshot. Doon, nakita niya si Chiaki, hindi gumagalaw, pero parang may mensahe. At dito niya nalaman ang totoo, ginamit ni Chiaki ang natitira niyang time leap para iligtas siya. Sinabi ni Chiaki habang nag-aalala, ginamit ko na ang huling time leap ko. Para sa'yo. Dito unti-unting nabuo sa puso ni Makoto ang malalim na damdamin, hindi lang guilt, kundi pasasalamat. Sa simpleng gesture na yun, na-realize niya na mahalaga siya kay Chiaki, at si Chiaki, hindi lang basta kaibigan. Pagkatapos ng eksenang iyon, si Chiaki ay biglang nawala, hindi dahil sa kamatayan, kundi dahil natapos na ang oras niya sa kasalukuyan. Kailangan na niyang bumalik sa hinaharap, at wala ng paraan para magpaalam kay Makoto. Naglakad si Makoto pauwi habang iniiyak ang lahat ng bigat sa kanyang puso. Sa mga sandaling iyon, nagsimula siyang magnilay sa mga ginawa niya. Akala niya, ang kakayahan niyang mag-time leap ay regalo, pero hindi pala ito para lang ayusin ang buhay niya. Ito ay isang lesson, isang aral kung paano mahalin ang bawat sandali, kung paano yakapin ang mga pagkakamali, at kung paano maging matapang sa harap ng pagkawala. Habang naglalakad, napansin niyang may natira pa pala siyang time leap, isang huli, isang final chance. At dito siya humugot ng lakas. Hindi na niya ito gagamitin para sa sarili niyang kapakanan. Hindi na para sa sariling kaligayahan. Ginamit niya ito upang balikan ang pinakaunang araw kung kailan nagsimula ang lahat, ang araw kung kailan nahanap niya ang kakaibang aparato sa science lab. Balik siya sa eksenang iyon, dala ang lahat ng nalaman niya sa buong kwento. At sa pagbabalik niya sa eksenang iyon, sinigurado niyang hindi na niya kukunin muli ang time travel ability. Iniiwan niya na ito, upang maprotektahan ang timeline, at si Chiaki. Sa huling pagkakataon, hinarap ni Makoto si Chiaki, this time, bago pa mangyari ang lahat. Wala pang nangyayaring time lapse, wala pang mga kasinungalingan, wala pang sakit. Ngunit sa kanyang mga mata, dala niya ang bigat ng buong kwento. At dito nangyari ang isa sa mga pinaka-iconic na linya sa buong pelikula. Wika ni Chiaki, "I'll be waiting for you in the future." Sinabi naman ni Makoto habang nalulungkot at naluluha, "I'll come running." Napakasimpleng linya, pero puno ng damdamin. Hindi ito pangako ng pag-ibig. Hindi rin ito kasiguraduhan na magkikita sila muli.
Ngunit ito ay pagpapatunay na kahit ang oras ay hindi makakahadlang sa tunay na koneksyon ng dalawang tao. Sa eksenang iyon, hindi mo na kailangang makita kung ano ang susunod. Sapagkat alam mong si Makoto ay tumibay bilang isang tao, handang tanggapin ang buhay, kahit hindi perpekto. Handang harapin ang hinaharap, kahit hindi niya sigurado kung ano ang naghihintay. At yan ang mga nangyari sa recap ng anime film na The Girl Who Leapt Through Time. Sana ay naliwanagan ka sa bawat eksena, sa bawat desisyon ni Makoto, at sa bawat damdaming bumalot sa kwentong ito. Kung nagustuhan mo ang ganitong video, huwag kalimutang mag-like, mag-subscribe, at i-hit ang notification bell para sa mga susunod pang anime recaps natin. Comment mo rin kung anong anime ang gusto mong i-breakdown next time. Yun lang, peace out.